Kita mo, Sir Paul, meron siya mga ganito. Yun nga eh. Oh, baba. Oo nga, no? Yan ang hanapin nila sa mga shop, sir. Heat rejection talaga. Kanina IRR is 9%, 95.1. Yung mga gusto magpatin sa mga ibang shop, advice ko, bago kayo dumating sa shop na papatint nyo, pakarwas nyo na yung sasakyan nyo. After po natin mag-install, 1 week po yung drying period po niya. So, ibibilad po natin siya sa init ng 1 week. Papunta tayo ngayon sa Marikina. So magpapalit tayo ng tint ngayon to nano ceramic tint. So yung stock tint natin na galing sa dealer or galing sa kasa, palitan natin yung to nano ceramic tint. So guys, kwento ko lang. So yung mga nagamit natin dati, hindi ko na pinapalitan yung tint niya mula kasa. So kung ano yung tint natin nun, hanggang sa katapusan ng auto, yun pa rin yung tint niya. So one time, kasama ko yung family ko. Dala ng kapatid ko yung Jimny. Ako naman dala ko si VF3. So kumain na kami sa restaurant sa May Bulacan. So pagbalik namin sa auto, pagpasok ko sa VF3, sobrang init. Para kang niluluto. And then sa kapatid ko naman, may kinuha akong gamit sa Jimny niya. Katabi kami nun eh. Pagkapasok ko, kumbaga mainit siya, pero hindi ganun kainit tulad nung sa VF3 nga. So ngayon, tinanong ko, anong tint ito? Sa kasa ba yung tint na to? Hindi daw. Nagpalit nga daw siya to nano ceramic tint. Kung nabasa ko sa, meron siyang 99% na heat rejection, pati 99% UV rejection. So saktong-sakto ngayong summer, napakainit. So yun ang plano natin guys. Magpapalit tayo ng tint ngayon. Marikina tayo ngayon. Si Sir JR na mag-aatras. Alisin na rin stock tint natin na Solrex. Mamimili tayo ng tint na gagamitin para sa VF3. I-park nyo lang. Part na, sir? Yes, sir. Yan. Yan. Sir. Papatay na siya? Oo, patay na yan. Pag inalis nyo na. Ganoon na siya kabilis. Guys, nung nakuha natin si VF3, nagtataka ako. So, may mga bubbles sa dito eh. So, tinanong ko si brother kung ano bang magandang gawin dyan. Sa akin, ano yung solar, nag-ingat. Kita mo, Sir Paul, meron siya mga ganito. Yun nga eh. Ito yung iniiwasan natin, sir. Kasi ito, sir. Pero hindi ko sinabing perfect yung install namin, sir. Hanggat maaari, iniiwasan natin itong ganito. Okay. Nire-recommend ko talaga na i-car wash bago applyan ng tint. Para less yung alikabok. Katulad, minsan, may mga client na dumadating dito, maraming sasakyan. Mas advisable talaga i-car wash. Tapos, ang second benefits pa, naka-air condition room. Kasi may alikabok tayong hindi nakikita. Hindi naman natin naiiwasan yung alikabok dito sa Pilipinas. Ito kasi sir, yung mga alikabok tayo, yung mga balahibo. Yan, ito, yung mga yan. Tapos i-check natin mamaya sir yung heat rejection mo. Yung nano ceramic na ikakabit natin is Nano X. Mas nakakatulong siya sa pagpapalamig sa loob. Then yung pumapasok na init, hindi na ganun gaano kasi up to 99 yung heat rejection. Nakita ko ngayon nakakabit sa'yo sir is Solrex R. Check natin yung difference ng tint ko sa nakakabit sa'yo sir. Kaya mas makakatulong siyang makasave ng battery. Kasi sa halip na isagad mo yung thermostat mo, mag number 3-4 ka, 2 pwede na. Tapos yung init sa katawan. Yun yung comment ko nga, brother eh. Yung sa lamig ng aircon, wala akong problema. Pero pag Malamig ang aircon ng binpas. Oo, malamig. Sabi ko, manyari, na-park ako sa may araw. Pagbalik ko sa auto, napakainit. Yes sir, yun yung kagandahan pag nano-ceramic ang kinakabit natin. Tapos yung heat rejection niya is legit talaga. Ngayon may tester tayong papakita. Excited tayo dito sa Nano X tint na papakabit natin. So, solid to. So, sakto ngayon, tag-init. Tsaka ito yung mga bubbles na kinabit nila dati. Nanghihinayang ako magpalit. Pero nung nakita ko nga yung sa difference ng nano ceramic tint, malayo. Sa araw, kunyari, na-park ka dyan sa labas. Iniwanan mo mga 2-3 oras. Balik mo sa auto. Napakainit. Abangan natin to guys. Papakita ko sa inyo yung process or kung ano yung procedure nila. And then, para makita nyo rin. Kung may nakita ako, sila kuya, so nilalagay na nila ng cover. Tapos yung steering wheel cover para hindi na mabasa. Kasi tututulo ng tubig sa paglagay ng tint. Tapos dito mismo sa left side natin, naglagay na rin sila ng plastic para hindi mabasa yung ano natin, yung trimmings dito. Galing. Bilis eh. Oh, so nilagay na rin nila dito. Sa outside naman, para just in case may mga tumatama. Yung bottom dito. Nagsisimula na sa tint natin. So si Brother JR in-explain sa atin ngayon kung anong difference ng stock tint natin versus sa Nano X na naka-ceramic. Bago tayo mag-install, pinapakita namin kung ano yung specs ng tint na old tint. So ito yung IRR is bumibilang siya ng 9%. UVR niya 99. Means, ibig sabihin, ang patapat net, dark shade. Tapos, ito yung old tint ni Sir Paul. Ito naman yung ikakabit natin sa kanya. Sa front windshield niya, yung kanina IRR is 9%, 95.1.
Kaya ang kagandahan sa nano saka nano ceramic tint, mataas talaga yung rejection. Dahil sa panahon ngayon, 43 to 45 heat index. Kaya mas okay sa akin talaga yung ganyan. Nano ceramic. Tapos ito yung para sa driver passenger niya. Yun yung pinagkaiba. Bukod dito, meron pa kami tester sa light. Then may tester pa tayo sa outside. Kunyari, lalagay natin sa arawan yung sasakyan. I-read pa natin. Mamaya, i-read din natin yung 9% lang. From Baba, 90, no? di ba, sir? Yun yung sinasabi ko, sir, na di porket black na yung tint mo is may rejection na. no? First Kasi- time ko yung nakita yan, ah. Kahit salpakan kita na super black, double black, kung hindi naman quality yung tint mo, wala rin, sir. Pag tinanggal ko to, sir, ito yung actual na araw. Okay. Kapain mo to, sir. Mainit, di ba, sir? Init nga. Inilagay ko yung glass na may tint. Oo nga, no? Ito na yung actual, sir. Ito yung araw. Init. Tapos ko limit tester ito. Ito, sir, read natin. Ito yung read natin pang tester sa labas. Okay. O, taas. Bababa ko, sir. Isa pa nga, sir. Yung wala. Ito, sir. So, umabot siya ng... 2000, sir. 2006. So, yan. Kasi nagkaano pa yung bulb natin, sir. Oh, baba. Sir. Oo nga, no? Yan ang hahanapin nila sa mga shop, sir. Heat rejection talaga. Ito, sir. Ito yung actual na may mga tint. Tapos, outside tester. Tapos yung test meter ng window tint. Ang galing, ah. Yan ang marirecommend ko, sir. So, ang ganda dito guys, si Brother GR, ina-explain niya talaga. Kasi tulad ko, kung ibinigay ng kasa, sa akin okay na yan. Like katulad nun sa'yo, sir, di ba? Sabi mo, wala namang problema yung ano. Oo. Pero napag santo mo, ang baba lang pala. May free coffee tayo, sir, ha? Ay! Wi-Fi! Aba. Pwede magtrabaho. Dito lang pala yan sa 33 Champaka Street, Marikina. Barangay Marikina Heights. From 9 a.m. to 5 p.m. Message lang kayo sa Rap Expert PH. Yung mga admin namin na sumasagot doon like si Chloe. Tapos for schedule kami, kasi priority namin yung nagpa-schedule ka. Para at least convenient. Mahal ang gasolina, pero kung electric ka, walang problema. Pero kung gas ka, mas okay, message muna sa Rap Expert PH. So ayun sir, update ka namin mamaya Sir Paul pag tapos na. Bago natin i-release yung unit mo, kailangan muna natin padaanin sa checker. Kaya pag hindi pumasa sa checker natin, palit. Hindi ako nangihinayang sa ipapalit natin. Ang priority kasi namin dito yung satisfied ng customer. So guys, inaalisan nila yung old tint natin, yung Solrex. So talaga ano, selyado yung mga mababasa. Bago sinimulan nyo sa tint natin, so pinaka-car wash niya muna para matanggal daw yung mga residue na nakakapit dun sa salamin. So, covered lahat. So, lahat ng gamit, covered siya. 35 windshield. Itong dalawa, driver passenger is 15. Tapos the rest So guys, so sinusukatan nila yung tint. So, sa likod, maglalagay na rin. Yeah. Yan yung ano. Kaya pag kinabit siya sa loob, pag ganun. So guys, ito na pala. Tapos yan, ipapattern niya pa yan. Kung anong pattern ng glass. Yan, tapos pa ganun. Tapos pa. Ito lang. Guys, so sa driver side, tapos na. So, inaano na nila. Sinusuksok na lang yung ano, mga edges nung sa tint natin. Bilis na lang kuya gumawa. Talagang ano, bihasa talaga. Ayan na yung installation natin compare dun sa old tint sir na maraming dot. Hindi ko sinasabing 0-0 yung dumi. At least sana kahit meron man yan pa isa-isa, dalawa, acceptable. Pero yung napakadami, hindi na talaga siya acceptable. Para sa amin, pinapalitan na namin yun. Meron mga pa isa-isa, hindi man makita, pero at least hindi na siya visible katulad kanina. Diba? Ito, natapos na to eh. Yan, sir. Di ba meron ka nakita rito? Ay, quarter panel. Oh. Yan, sir. Linis. Hmm. Ano makikita niya? Ang maano ko, pa isa-isa acceptable, pero yung sobrang dami, minsan mali na ng installer sa procedure niya. Or minsan nasa kotse rin eh. Kunyari, old model, yung mga ceiling kasi neto sir, nagpupulbos. Minsan nandun lahat ng dumi. Tapos yung mga sulok-sulok kasi sir, nandito yung mga alikabok eh. Okay. Kaya may tamang procedure sa paglinis.
Yun lang yung mga advice namin sa mga customer. Kaya yun yung benefits nung sir before na apply ng tint, car wash muna. Yung mga gusto magpatint sa mga ibang shop, advice ko, bago kayo dumating sa shop na papatint nyo, pa-car wash nyo na yung sasakyan nyo. So ngayon, patapos na po sila. So i-check po natin yung gawa po nila kung okay na. Kasi kailangan natin siya i-check para kapag kalabas po nung kotse is wala na magiging problema po yung customer po natin. So una, punas lang po. Tapos kapag may mga nakitang mga kailangan pang hagurin, yun, papahagod ko po sa kanila. Okay naman po siya. Opo, kasi kapag hindi po kasi maayos, so papapalitan po kasi natin siya. So mas better kasi na kami na po yung makakita ng mga dumi or mga reject pa para at least pagka si client na po yung gumamit or makakita, maayos na po yung unit po. Okay na po. Wala na po siya yung mga katulad kanina na mga bilog-bilog. Wala pa naman po ako nakikitang kailangan. Ngayon, windshield na lang po. So usually ate, ilang days or curing may mga... Yes po. So bali, after po natin mag-install, 1 week po yung drying period po niya. So ibibilad po natin siya sa init ng 1 week. And then 1 week, bawal din po natin ibaba yung windows po natin. So after 1 week, may makikita pa po kayo mga water packets po ang tawag. So yung mga water packets, yung po yung mga tubig-tubig pa po, kung mapapansin nyo po. Meron pang mga, ayan, yung mga white-white po. So yan po yung mga water packets na tinatawag. Yes po. So yan po yung ibibilad natin para mag-dry po sila. Actually, 1 week, para unti-unti siya nawawala. Yes po. Unti-unti po siya magda-dry. Kung bilad na bilad naman po yung kotse natin ng at least 3 to 5 days, as in solid na 1 day po talaga, bilad talaga siya, okay na po siya. Yes po. Pero ang pinaka-drying talaga niya is at least 1 week po. Last na tayo, dito na sa pinakaharap na. So, susukatan lang nila kuya. So guys, nakakatuwa dito sa Wrap Expert. So, sobrang bilis nilang gumawa. Kabisado na talaga nila yung gagawin. And ang maganda dun, si VinFast, mabilis din. Kasi konting salamin lang naman yung kailangan eh. Tapos na yung tint natin. So, wala na yung mga bubbles kanina. So, in time siya sa summer ngayon, mainit. And tayo, matetesting natin kagad. Mga gusto mag-inquire, dito lang po yan sa 33 Champaca Street, Marikina. Dito lang yan, inside car wash. Tapos ito po yung page namin, Wrap Expert PH. Agad namin po kaming sasagot sa mga price nyo. Meron kaming exclusive price for BF3 user. Courtesy of Sir Paul. Salamat sa tiwala, Sir Paul, kasi kami yung napili mo para tint yung sasakyan mo, sir. Wait namin yung feedback mo sa mga experience sa bagong tint ng sasakyan mo. Thank you, Sir